Ano ang gagawin mo kung ikaw ay muling mabuhay sa ibang mundo na mayroong mga kapangyarihan? Magagawa mo bang maabot ang tuktok ng kapangyarihan bilang beast tamer? O ikaw ay may iwan habang ang iba ay sumusulong? Yan ang kwento ng ating bida na si Bai Shawan na talagang nakakasabik na subaybayan dahil siya ay may lihim na kakayahan na e-evolve ang anumang hayop sa pagiging legendary na kayang lampasan ang SSS rank. Sa pagpapatuloy ng kwento may isang dalaga ang napansin ni Shawan, na kumuha ng kanyang atensyon sa kabilang upuan ng tren, sa kadahilanang ito ay mayroong isang kakayahan na tinatawag na Astringent Lock na isang S-rank na mystical talent na maaaring magamit upang tipunin ang swerte ng iba at gamitin ito ng sabay-sabay. Habang naglalakad ang isang babaeng estudyante ay bigla na lamang itong nadulas, at tumama sa babaeng nakaupo, kaya sinabi nito sa kanya na, paano raw siya nitong nagawang hawakan, at naalala nito na malas ang babae, dagdag pa nito na kung may mangyari raw na masama sa kanya ay mananagot ito. Humingi naman ng tawad ang babae sa masungit na estudyante, habang ang kanyang spirit beast ay tila naiinis. Ngunit ang ginawang paghingi ng tawad ng babae ay hindi nagustuhan ng masungit na babae at sinabihan niya ito na wag raw siya nitong kausapin. Naisip naman ni Shawan na may S-class talent siya at pareho ang linya ng mystical lineage nila. Kaya dapat raw ang lakas ng babae ay napansin ng Hall of Awakening nung pagsusulit, kaya bakit raw hindi nila iniulat ito sa Balan City? Sa halip, pinayagan siyang lumaki ng walang anumang pagsasanay sa isang maliit na Beast Academy, kaya kailangan raw itong imbestigahan. Habang patuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa Candlelight City, may isang candle flame spider na tila nakatingin sa tren, makalipas ang ilang sandali ang tren ay nakarating na sa kanilang destinasyon kaya ang konduktor ay sinabi sa mga pasahero na nakarating na sila sa Candlelight, at bumaba ng maayos. Matapos iyon ay tinawag ni Shawan si Penny at inutusan niya ito na imbestigahan ang babae at kunin ang mga impormasyon nito. Bago tuluyang sumunod si Penny nagtanong ito sa kanilang young master kung nagkagusto na ito sa babae sa una pa lang niyang kita. Nang marinig yun ni Shawan ay nahihiya siyang sumagot na hindi naman ganoon yun, at sinabi na kakaiba lang ito. Matapos iyon ay tumayo na sila para bumaba sa tren, habang sinasabi ni Shawan na lalakas ng husto ang pamilya Bai sa hinaharap kung mapapasa kanila ang babae bago ito tuluyang mag-mature. Pinakita naman ang bulkan sa Candlelight City habang ito ay naglalabas ng lava. Matapos iyon ay pinakita ang maraming bilang ng mga candle spider na nasa puno, at ang mga ito ay tila planong atakihin ng isang tao, mabilis naman ang mga itong sumugod sa isang tao at iyon ay ang ating bida. Ngunit si Shawan na tila alam na susugod ang candle flame spider, ay tinawag ang white-scaled fish, at siya ay mabilis na naprotektahan ng tubig na gawa ng white-scaled fish, na naging dahilan para ang mga ito ay mapa-atres. Habang si Shawan at ang white-scaled fish ay naghahanda ng isang pag-atake sa mga candle flame spider, sinabi naman ng white-scaled fish sa mga ito na bakit naglakas ng loob ang mga ito na haminin siya. Matapos niyang bitawan ang mga salitang yun ay nagsimulang atakihin ng paisa-isa ng white-scaled fish ang mga candle flame spider habang ang mga ito ay walang magawa dahil sa lakas ng white-scaled fish. Makalipas lamang ang ilang sandali ay naubos niya na ang mga ito. Habang si Shawan ay namangha dahil napatay nito ang 4 na 5th level na candle flame spider sa loob lamang ng ilang segundo, at ito raw ay mas malakas na ngayon kaysa noong nasa training ground pa ito. At sa normal na kalagayan, ang lakas ng water gun ay nakagawa ng butas sa ulo ng candle flame spider, ngunit nagtataka siya kung paanong nangyari na sumabog ang isang candle flame spider. Lumabas naman ang system sa kanyang harapan at nalaman na ang dahilan. Pero kailangan niya raw maghanap ng malalakas na candle spiders. Kapag nakalaban ka ng halimaw na mas malakas kaysa sayo, mararamdaman mo ang pressure na lumago at patalasin ang iyong mga kasanayan. Ang mga antas ng kahusayan ay nahahati sa introductory, proficient, skilled, expert, at perfect. Ang wide-scaled fish ay mayroong 5 kasanayan ngayon, na kung hindi mapapatalis ng masigasig ay mananatili lamang sa pinakamababang antas at sa pinakamababang kapangyarihan. Halimbawa ang isang swordsman. Ang isang mandirigma na may panimulang antas ng kahusayan ay makakagapas lamang ng isang tulos. At pagkatapos ng mga taon ng pagsasanay, ang mga mandirigmang may hawak ng espada na nakamit ang ganap na kahusayan, ay magagawa ng hatiin ng bundok sa dalawa gamit lamang ang isang paghampas ng espada. Ito ang pagkakaiba sa mga antas ng kahusayan. Pinapayagan nitong gamitin ang parehong kasanayan na may iba't ibang epekto at kapangyarihan, sa pamamagitan ng iba't ibang espiritual na hayop.
Habang iniisip ang mga iyon ay napansin niya ang pagdating ng panibagong grupo ng mga candle flame spider. Kaya naman ay niyaya niya na ang white-scaled fish para simulan ulit ang pagsasanay. Makalipas ang 2 linggo, tuloy pa rin ang kanilang pagsasanay laban sa mga candle flame spider. Nagpakawala naman ng water gun ang white-scaled fish na nagawa namang iwasan ng candle flame spider. Habang ito ay gumanti ng isang pag-atake gamit ang kanyang sapot, na hindi nagawang iwasan ng white-scaled fish, kaya ito ay nahuli. Ngunit sa hindi inaasahan ay hindi natakot ang white-scaled fish, bagkus ay tinitigan lamang ng masama ang candle flame spider. Matapos yun ay nagpakawala ito ng atake na mabilis na tumama at sumire sa sapot na nagresulta ng pagkamatay ng isa na namang candle flame spider. Pinakita naman ang kasalukuyang ranggo nito ay nasa 8th order, kaya nasabi ni Shawan na sa bilis ng pagunlad nila, aabutin pa ng 1 linggo para maitaas ang ranggo ng white-scaled fish sa ika-9 na ranggo. Napansin naman niya ang pagdating ni Angelica upang ibigay ang impormasyon na hinihiling niya kay Penny na kolektahin. Ang babae ay nagngangalang si Kiaugu, at ito ay nakatira sa parehong bahay mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Ito ay walang tagapag-alaga, at ito raw ay mukhang itinuturing na palatandaan ng malas, kaya't natatakot ang lahat ng kanyang kamag-anak na tanggapin siya. At may utang ang kanyang mga magulang at kung hindi niya nagising ang kanyang talento at nakuha ang proteksyon ng Temple of Awakening, malamang na ibebenta siya sa mga nagpapautang, at pagkapasok niya sa akademya, lahat ng tao sa paligid niya ay nakaranas ng mga masasamang bagay, malaki man o maliit, at sa huli ay na-alienate siya ng mga kaklase at tinanggihan ng mga guro. Swerte naman raw si Kiao Gubay at malakas at wala siyang anumang malas. Bukod sa pagtatrabaho ng part-time para kumita ng panggastos, ginagamit din niya ang natitirang pera para bayaran ang utang niya. Ngunit ang mga lugar kung saan siya nagtatrabaho ay madalas magsara. Nasabi naman ni Shawan sa kanyang isipan na ang talento ng pagkolekta ng swerte ay tila hindi nagdadala sa kanya ng anumang swerte, sa halip ay nakakakuha lamang siya ng mga masasamang bagay. Matapos iyon ay sinabi ni Shawan na may malinis raw pala itong background at matatag na past na mabuti. Naitanong naman ni Shawan kung ano ang nangyari noong araw na nagising ang kanyang talento. Ipinaliwanag naman ni Angelica na si Kiao Gubay ang huling estudyante na nakilala ang kanyang talento, at nang magtagumpay siya sa paggising, nasira ang makina. Sa oras na yun, nagkaroon ng emergency ang mga tauhan, at ayaw nilang sayangin ang oras sa pagpapalit ng makina at pagpupuri dito. Mabilis naman na naisip ni Shawan kung ano ang nangyari kaya sinabi niya na kaya diretso nilang iniulat ang resulta ng pagsusuri ng talento ni Kiaugu bilang F-level talent, dagdag niya pa ito raw ay kagiliw-giliw, dahil ang talento nito ay maaari pang makaapekto sa mga bagay. Matapos iyon ay napagdesisyonan niya na magpadala ng isang tao sa Mineral Rock upang ayusin ang problema sa utang at ilipat si Kiaugu sa Royal Beasts College ng Bilan City, dahil ito raw ay sobrang angkop para ma-recruit. Nang marinig yun ni Angelica ay nagtaka ito sa sinabi ng kanilang young master na ilipat si Kiaugu sa Royal Beasts College. Ngunit may agad siyang naisip kaya pumayag na lang siya sa gustong mangyari ng kanilang young master, naiisip niya na sigurado na ito ang tagsibol ng kanilang young master, at ito raw ay mapagmataas na amo, dahil sa ililipat ito sa ibang paaralan at ayusin ang kanyang mga problema, at nasabi niyang ito raw ang pag-ibig ng isang mayamang pamilya. Habang nangyayari ang mga iyon ay bigla na lamang silang nakarinig ng isang ingay na kumuha ng kanilang atensyon, at ito pala ay si Kiaugu at ang spirit beast nito ay hinahabol ng candle flame spider. Nakilala naman ito ni Shawan na si Kiaugu ito, habang ang kanyang white-scaled fish ay alam na ang gagawin at mabilis na nagpakawala ng water gun attack, na madaling pumatay sa candle flame spider, dahil doon ay tila namangha si Kiaugu habang nakatingin sa white-scaled fish. Pinakita naman na ito ay nagpapapogi habang sinabi nito na huwag raw masyadong ma-obsess dito, dahil ito raw ay alamat lang naman. Dahil sa ginawa ng white-scaled fish, walang nasabi si Shawan, habang si Angelica ay tila namangha sa diskarte ng kanilang young master. Kaya napagdesisyonan nito na iwan ang dalawa at sinabi na lang na nakalimutan niyang patayin ang aircon sa kanilang bahay, kaya mauuna na raw siyang umuwi. Tinatanong naman ng white-scaled fish si Kiaugu kung naririnig ba siya nito. Habang si Shawan naman ay lumapit kay Kiaugu para ito ay tulungan na tumayo habang ito ay tinanong niya kung ayos lang ba ito. Umiwas naman si Kiaugu sa tulong ni Shawan at tumayo sa kanyang sarili. Namuka naman bigla ni Kiaugu si Shawan dahil ito ay nakita niya na sa tren noon.
Ipinakilala naman niya ang kanyang sarili bilang si Bai Shawan at ang kanyang beast pet na si Bai Linyo. Nagpakilala din naman si Qiaogu at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. Naisip niya din na nagawang mapatay ni Shawan ang Black Iron Spider sa isang atake lang at ito raw ay malakas. Itinanong naman ni Shawan kung paano ito nakarating dito, at kung nasaan na ang kanyang mga kaklase. Sinabi ni Qiaogu na naghiwalay sila, dahil sa nakasalubong nila ang Mutant Candle Flame Spider. Nang marinig ni Shawan ang Mutant Spider, ay hinawakan niya ang kamay ni Qiaogu at sinabing ang galing at tinanong niya si Qiaogu kung pwede niya ba siyang dalhin doon. Nang marinig yun ni Qiaogu ay nabigla siya, hindi lang dahil sa sinabi ni Shawan kundi sa paghawak din ito sa kanyang kamay, at inalis niya ang pagkakahawak sa kanya ni Shawan habang sinasabi na delikado doon at kung dadalhin niya siya doon ay madadali niya siya sa isang panganib. Hinawakan naman ulit ni Shawan ang kamay ni Qiaogu habang sinasabi na maniwala ito sa kanya dahil ang white-scaled fish ay malakas at yun ay ipapakita niya sa kanya. Habang hawak si Qiaogu naisip niya na hahayaan niya ito na maghatid sa kanya doon, para hanapin ang mga mutant spiders. Natuwa din siya dahil sa maaari niyang sanayin ang white-scaled fish gamit ang mutant spiders, at ipakita ang kanyang mga kasanayan sa harap ni Qiaogu ng sabay, at ipakikita niya raw sa kanya ang kahangahangang paraan kung paano niya tatalunin ang mutant beast para ito ay mapabilib sa kanya. Dagdag niya pang sinabi habang nakangiti na ibibigay ni Qiaogu ang katapatan sa kanya. Pinakita naman si Angelica na nasa itaas ng isang puno at nakita niya ang ginawang pagngiti ng kanilang young master, at nagtaka kung yun ba ay ilusyon. Matapos ang mga pangyayaring yun, nakarating na sila Shawan at Qiaogu sa teritoryo ng mga mutant candle spider. Habang tinitignan niya ang mga impormasyon nito, nakita niya na ito ay may lakas ng Junior Bronze, at ang talento nito ay Body of Lava, at Candlelight. At ang qualification ay nasa Premium Gold, at ang skills ay Melted Shredded Spider Silk at Candle Blast. Nagtaka naman si Shawan dahil sa kakaiba, dahil ang posibilidad na mag-mutate ang mga mababang antas na espiritual na hayop ay napakababa, kaya paano nagkaroon ng dalawang talento ang isang ito? At kung ang isang maliit na spirit beast na bronze na ito ay may dalawang talento, natatakot siyang may iba pang sorpresa sa kuweba na ito. Matapos ang pag-iisip na pagdesisyonan niya na simulan na ang pagsasanay ngunit si Qiaogu ay sinabihan siya na huwag itong magbiro dahil sa hindi nila kakayanin ang mga ito. Ngumiti naman si Shawan at sinabihan ito na huwag mag-alala. At umatras lang raw ito ng kaunti at panoorin mo siya. Matapos yun, sinabi ni Shawan sa white-scaled fish na una raw ay gamitin nito ang water gun para ma-impact ang maraming bilang ng mga ordinaryong candle spiders. Dagdag niya pa hintayin raw niya ang mawala ang leader ng mga mutant spider, at pagkatapos ay gamitin nito ang water flow para masira ito. Nang marinig yun ng white-scaled fish ay naunawaan niya ito, at mabilis na sumugod sa mga mutant spider at mabilis na nagpakawala ng water flow, dahil sa ginawa ng white-scaled fish ay sinabi nila na may umaatake sa kanila. Sinabi naman ng ina ng mutant candle spider na hindi ba't nasa antas lang raw ng 8th order ang white-scaled fish, at sa ganitong lakas, sino naman raw maglalakas ng loob na salakayin ang kanyang teritoryo. Matapos iyon ay inutusan niya ang kanyang mga anak na hulihin nila ang maliit na isda, para raw malunok niya at kainin ng buhay. Nang marinig ng ina nila ang utos ay agad ang mga itong sumunod. Agad din naman na inutusan ni Shawan ang white-scaled fish na diretsyo nitong patamaan ang gitna kung saan pinakamaraming gagamba. Nang marinig yun ng white-scaled fish ay naunawaan niya ito at mabilis na inatake sa gitna kung saan pinakamaraming gagamba gamit ang water flow, na nagdulot ng isang malakas na pagsabog, habang ang mutant candle spider na gagamba ay nagagalit dahil ang isang maliit na isda raw, na hindi man lang nakarating sa Black Iron class ay may ganitong lakas. Nang ahas pa raw talaga na patayin ang kanyang mga tauhan sa harap niya mismo. Matapos iyon ay nagpakawala siya ng kanyang atake patungo sa white-scaled fish na ikinabahala nito. Ngunit si Shawan ay inutusan siya na gamitin ang royal flow, na agad naman itong sinunod kaya dahil doon ay naiwasan niya ang atake ng mutant candle spider at nagawa niya pang ang makapag-counter-attack. Habang nangyayari ang mga yun ay naisip ni Shawan na ang royal flow super speed ay lubos na nakakapagpataas ng bilis ng white-scaled fish. At ang kontrol ng white-scaled fish sa bula ay umabot na sa antas na perpekto. At ang pag-iwas raw sa mga atake na ito ay kasing dali ng pagwiwisik ng tubig. Muli namang umatake ang mutant candle spider, ngunit ang white-scaled fish ay naiwasan ito at mabilis na pumunta sa direksyon ng mutant candle spider,
Napahinto naman ang white-scaled fish dahil sa tila parang inaasar siya ng gagamba. Kaya sinabihan siya ni Shawan na huwag nitong pansinin ang pang-aasar ng mutant candle spider, dahil nililinis pa lang nila ang field bago magsimula ang tunay na labanan. Nang marinig yun ng white-scaled fish ay inubos na nito ang mga tauhan ng mutant candle spider, kaya sinabihan siya nito na isang mabahong isda dahil sa pinatay nila ang lahat ng kanyang mga tauhan. Dahil sa mga nangyari naisip ni Shawan na mukhang mapipilitan raw itong gumawa ng malaking hakbang. At kagaya nga ng inaasahan ni Shawan ay gumawa ng isang malaking hakbang ang mutant candle spider dahil sa ito ay umatake ng isang kakaibang sapot, ngunit ang white-scaled fish ay naiwasan nito ng walang kahirap-hirap. Ang atake na ginamit ng mutant candle spider ay tinatawag na melted silk, isa itong uri ng seda ng gagamba na may nakakatakot na mataas na temperatura. Madali nitong matuno at maputol ang mga matigas na bagay. Nang malaman yun ni Shawan, inutusan niya ang white-scaled fish na atakihin ang mga paa ng gagamba gamit ang water burst. Na agad naman itong ginawa at inatake ng water burst ang mutant candle spider, na agad din namang tumama sa mga paa nito, at dahil doon ay nag-crack ang paa ng gagamba. Kaya naisip niya na ang lakas ng pagbagsak ng tubig ay mas mataas kaysa sa water burst, at ang sistema ng tubig ay may natural na bentahe sa itaas na sistema ng apoy, at sa ganitong bilis, ang tagumpay ay hindi maiiwasan. Ngunit parang masyadong maayos raw ang lahat kaya medyo kainahinala. Bahagya namang tumama ang white-scaled fish sa seda na naiwan ng gawa ng atake ng mutant candle spider, habang si Shawan ay nagdududa sa isang bagay, at nasabi na tuso ang gagambang ito, hindi siya makapaniwala na iniisip nito ang ganitong panlilinlang. Kahit na madali raw na nakakaiwas ang white-scaled fish sa mga pag-atake ng seda, ang mutant candle spider ay nag-iiwan ng ilang hibla ng seda sa bawat pag-atake. Habang tumatagal, ang paggalaw ng white-scaled fish ay lubhang hihirap dahil mabilis na tinatakpan ng seda ng gagamba ang buong pugad, at napasabi siya na ang galing raw na plano nito. Matapos mapaisip yun sinabi niya sa white-scaled fish na gamitin ang water erosion, at tapusin na raw nila ito, na agad namang sinang-ayunan ng white-scaled fish. Matapos yun ay inihahanda niya na ang atake na water erosion. Dahil doon ay nabigla ang mutant candle spider, makalipas lamang ang isang sandaling paghahanda ay agad na pinakawalan ng white-scaled fish ang water erosion patungo sa tusong gagamba. Balak pa sana nitong umiwas ngunit ang kanyang mga paa ay nag-crack, at tuluyan ng bumigay, at ito ay nawalan ng balanse kaya ito ay wala ng oras para umiwas habang pinagmasdan na lang ang water erosion ng white-scaled fish. Hindi nagtagal ay tumama na ito sa tusong gagamba at sinalo ng buong buo, na naging dahilan para ang katawan nito ay matapyas. Kaya dahil doon ay natuwa si Shawan sa kadahilanang nanalo sila. Ngunit natigil ang kanyang pagsasaya, nang napansin niya ang white-scaled fish na nalalaglag dahil sa pagod sa matinding pakikipaglaban. Dahil doon ay nag-alala si Shawan, kaya agad niyang ginamit ang kakayahan niya sa tubig, at ito ay naligtas sa kapahamakan. Habang nangyayari ang mga yon, ay bigla na lamang nagliwanag ang white-scaled fish. Ngunit ito pala ay matagumpay na nakaakyat sa grade 9, nang malaman yun ni Shawan na sabi niya na naabot na nila ang layunin ng pagsasanay na ito. Nilapit naman niya ang white-scaled fish sa kanya at sinabi dito na magaling ang ginawa nito. Kaya ito raw ay magpahinga na ng mabuti. Lumapit naman si Qiaogu sa kanila at nagtanong kung ayos lang ba ang white-scaled fish. Sumagot si Shawan na ayos lang ito, at ito ay naubusan lang ng enerhiya at kailangan nito ng kaunting pahinga. Matapos ang mga yun sinabi ni Shawan na susuriin niya ang mata ng mutant candle spider. Nang makalapit siya sa gagamba inilabas niya ang kutsilyo na daladala niya habang napapatanong kung ano raw ba ito. Habang nangyayari yun bigla na lamang na kinuha ni Qiaogu ang kanyang kutsilyo na ikinagulat niya, at nabigla sa ginawa ni Qiaogu at na-impress dito. Sa kadahilanang ito ang bumukas sa katawan ng mutant candle spider para masuri niya. Naisip niya din na ang degree sa anatomy nito ay napakataas, at siya ay na-impress dito dahil sa kaalaman nito sa anatomy. Naisip niya din ang kayamanan ng langit, lupa, materyales na maaaring magpabago, at ang kandila na maaaring nagpa-mutate ng gagamba ay dapat nasa kuweba, kaya naisip niya na gamitin ang Eye of Apocalypse. Ngunit bago niya pa magawa yun, bigla siyang tinawag ni Qiaogu, sinasabi nito na tignan raw ito ni Shawan. Pinakita naman ang hawak na bagay ni Qiaogu, tinatawag itong Awakening Stone. Ito ay isang bato na naglalaman ng kakayahan ng paggising, at maaaring makatulong sa kaluluwa na makagising ng mga bagong talento. Naisip ni Shawan na bago pa raw mabuksan ang kanyang Eye of Apocalypse, natuklasan ni Qiaogu ang pinakamahalagang kayamanan sa buong kuweba,
Dagdag niya pa mukhang ang talento raw ng pagkolekta ng swerte ay napakakapaki-pakinabang sa paghanap ng kayamanan, at ngayon nakita niya lamang ang dalawang bagay na maaaring maggising ng mga talento, ang isa ay ang Kyushu Union Awakening Primordial Stone, at ang isa pa ay ang kanyang Beast Space. At ang mga bagay na maaaring maggising ng mga talento ay mga pinakamahalagang kayamanan kahit sa buong Kyushu Federation, kaya sa ngayon hindi niya muna ito masasabi kay Kyaogo, kahit na ito ay mabuting tao. Kailangan niyang mag-ingat sa harap nito, dahil sa ganito kalaking tukso. Matapos ang mga iniisip na yon, nagpanggap siya na sinabi kay Kyaogo na hindi niya alam kung ano ito, kaya itatanong niya raw sa mga matatanda pag-uwi niya, na hindi naman tinanggihan ni Kyaogo. Naisip naman ni Shawa na oras na, kaya tinanong niya si Kyaogo kung gusto ba nitong sumama sa kanilang pamilya bay. Dahil sa sinabi ni Shawa na mula ito at nagtanong kung sinusubukan niya siyang i-recruit, na hindi naman itinanggi ni Shawan. Nang malaman yun ni Kyaogo, sinabi niya na pero raw, iniisip ng lahat ng tao na isa siyang halimaw. Nilapitan naman siya ni Shawan at sinabi dito na siya ganun. Kundi siya siyang espesyal, at hindi siya isang halimaw. At bilang young master ng pamilyang Bai sa Balan City, tiyak raw na dadalhin niya siya upang makita ang tanawin ng mas mataas na kaharian ng mga Panginoon ng hayop, dahil sa sinabi ni Shawan na isip niya na hindi siya isang halimaw. Matapos iyon, nagtanong siya kung ang ibig raw bang sabihin ni Shawan ay si Master Bai Jungchung, ang Diamond Beast Master. Kinumpirma naman ito ni Shawan at tinanong siya kung gusto niya bang pumunta sa kanilang bahay. Naisip naman ni Kyaogo na siguro iba na ang mangyayari sa pagkakataong ito, kaya susubukan niya raw. Matapos ang iniisip niya na yon, tinanggap niya ang alok ni Shawan at nakipagkamay dito. Naisip niya rin habang naluluha na bilang kapalit raw sa kabaitan ni Shawan, doblehin niya ang kanyang pagsisikap. Hindi nagtagal na alala ni Shawan na may regalo pala siyang ibibigay kay Kyaogo kaya binuksan niya ang sapot, at bumungad sa kanya ang maraming bilang ng mga itlog ng mutant candle spider. Kinuha niya ang isang itlog at naisip na ang mga itlog na inilagay ng pinuno ng mutated candle spider ay nag-mutate rin, nakatumbas ng paglitaw ng isang bagong lahi ng mga spider, at kung gagamitin ito ng maayos, isang bagong uri ng espiritual na hayop ang mapaparami, na tiyak na magdadala ng malaking pakinabang sa pamilyang Bai. Matapos ang kanyang iniisip, lumapit siya kay Kyaogo at sinabi dito na ito ay isang mutated candle spider, ang supling ng pinuno, na may kakayahan sa antas ng ginto, at pinapili niya ito ng isa. At isipin na lang raw ni Kyaogo na isa itong kondisyon para sumali sa pamilyang Bai, naiisip niya na ang potensyal sa paglaki ng Trypanosoma ni Kyaogo ay masyadong mababa, malayo sa pagiging karapat-dapat sa kanyang talento sa pagkontrol ng hayop. Nagtaka naman si Kyaogo sa sinabi ni Shawan na mga kondisyon para makapasok sa bahay ng mga Bai. Nagtanong naman siya kung gusto raw bang muling pumirma niya siya ng kontrata, na agad namang ikinumpirma ni Shawan. Ang kontrata sa pagitan ng Beastmaster at ng hayop ay maaaring masira. Kapag lumalakas ang Beastmaster, ang mga alagang hayop na mababa ang antas na nakontrata noong una ay hindi na angkop para sa pakikipaglaban, at karaniwan ang pumili ng mga alagang hayop na may mas malaking potensyal at mas malakas na potensyal. May dalawang paraan para muling makipagkontrata ang Beastmaster sa mga alagang hayop. Ang isa ay ang pilitin na alisin ang kontrata ng Beast Familiar at palayain ang alagang hayop, at ang isa ay ang patayin ang mga alagang hayop. Matapos ang mga pag-iisip-isip, napagdesisyonan ni Kyaogo na kunin ang itlog, dahil sa narinig na tuwa si Shawan at naisip niya na tama ang ginawa nito dahil sa diretsyo nitong pinili ang pinakamagandang desisyon. Kaya sinabi niya dito na kung ganoon raw, kanselahin na nila ang kontrata sa kasalukuyan alagang hayop niya. Ang unang paraan ay magdudulot ng backlash sa Beastmaster, minsan ay nagbabanta pa sa buhay. Hindi tulad ng pangalawang paraan, ang Beastmaster ay nakaranas ng pinakamababang backlash. Ngunit ang grupo ng mga Beastmaster ay nahihiya dahil ito ay masyadong malupit. Naisip niya pa na hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Kyaogo. Ngunit si Kyaogo ay sinimula na ang unang hakbang para kanselahin ang kontrata niya sa kasalukuyang alagang hayop niya na Trypanosoma, ngunit hindi ito madali at napasok pa nga siya ng dugo dahil dito. Nag-alala naman si Shawan at tinanong kung ayos lang ba siya, na sinagot naman ito na ayos lang habang nakaluhod. Matapos iyon nagpasalamat siya sa pagiging kasama ng kanyang alagang hayop sa matagal na panahon, at sinabihan niya ito na malaya na siya simula ngayon. Natuwa naman si Shawan sa ginawang desisyon ni Kyaogo at nasabi niyang mukhang tama raw siya ng napiling tao. Matapos ang mahabang pangyayaring yon,
Pumunta sila sa Black Market of Candlelight, at sa kanilang pagpunta sa market ay may isang matanda ang nagsasabi na ito raw ay 9,000, at sumigaw na huwag raw silang magbiro sa kanya. Dahil ito ay isang pamilya na kayamanan na iniwan ng kanyang apo sa tuhod, dahil sa lakas ng pagkakasigaw ng matanda ay nakuha niya ang atensyon ng ibang mga tao.